Noong Setyembre 12, 2016, ang employer, isang korporasyong lokal na nasa negosyo ng process outsourcing, ay kumuha ng employee bilang senior training specialist at itinalaga siya sa opisina ng employer sa Shaw Boulevard, Shaw Office. Sa simula, maganda ang naging performance ng employee. Kinilala siya ng employer bilang best trainer para sa buwan ng Mayo 2017 at itinalaga bilang OIC training manager. Ngunit makalipas ang isang taon, Setyembre 2017, nabuntis ang employee sa kanyang pangalawang anak. Nang ipaalam niya ito sa training manager, isang linggo matapos, inanunsyo ng employer ang paglilipat ng lahat ng trainers sa Clark Office, epektibo Oktubre 2017. Pinakiusapan ng training director ang employee sa pamamagitan ng tawag na tanggapin ang pansamantalang assignment sa Clark Office. Bagamat malayo ito sa tirahan niya sa Bulacan at siya ay buntis, pumayag ang employee dahil pansamantala lamang. Inasahan din niya ayon sa pulisiya ng kumpanya na bibigyan siya ng hotel accommodation, shuttle service at per diem allowance. Ngunit ilang oras matapos siyang pumayag, ipinaalam ng employer na sa Tarlac office siya itatalaga. And dahil sa kanyang pagbubuntis, nagdalawang isip ang employee. Ngunit siniguro ng mga manager na may shuttle service na ibibigay. Sa kanyang position paper, sinabi ng employee na sumunod siya sa utos ng employer at nagsagawa ng training sa Tarlac office kahit mahirap ang kanyang kondisyon. Araw-araw siyang nagbiyahe ng 3.5 oras mula Clark Hotel papuntang Tarlac at pabalik na nagdulot ng motion sickness. Dahil dito, tinigil ng employer ang training sa Tarlac at inilipat siya sa Clark office. Sa Clark office, nagkaroon ng one-on-one session ang training manager sa employee, kung saan siya pinagalitan at sinisi sa pagkakansela ng training sa Tarlac. Inilipat siya ng employer sa production area. Dahil malamig, nagdala siya ng kumot, ngunit ipinagbawal ito ng manager kahit alam ang kanyang pagbubuntis. Ipinagbawal din ang pagdala ng bag at ang pag-break sa production area. Kalaunan, ginawa ng employer na permanent ang assignment ng employee sa Clark office. Sinabi ng manager na kung tatanggihan niya, ilalagay siya sa floating status na walang sahod. Napilitan ang employee na pumayag. Nangako ang manager ng relocation allowance, ngunit hindi ito natupad. Noong Enero 30, 2018, humiling ang employee na pahabain ang hotel accommodation ng isang araw, ngunit tinanggihan siya at pinilit na mag-leave. Noong Pebrero 24, 2018, nag-apply ang employee ng 1-week leave dahil sa urinary tract infection na tinanggap ng manager. Noong Marso 5, 2018, nagsumite siya ng medical certificate at SSS form na nagsasaad ng 40-day rest. Sa kabila nito, isinama siya ng employer sa absconding list at hindi binayaran ang kanyang sahod na dapat noong Marso 15, 2018. Habang nasa preterm labor, formal na inireklamo ng employee sa HR ng employer ang hindi pagbabayad ng kanyang sahod sa pamamagitan ng email. Ayon sa Human Resources team ng employer, sinabi ng manager na ang sahod ng employee ay ikakredito sa Marso 30, 2018. Gayunpaman, matapos ang paulit-ulit na follow-up ng employee at ang kanyang panganganak noong Abril 23, 2018, hindi pa rin niya natanggap ang sahod na dapat ay noong Marso 15, 2018. Kailangan niya ito upang mabayaran ang kanyang hospital bills. Dahil dito, nagbanta ang employee na magsasampa ng legal na kaso laban sa employer. Noong huling araw ng maternity leave ng employee, Hunyo 28, 2018, pinayagan siya ng manager na gumamit ng 3 sa kanyang earned leaves upang maghanap ng babysitter. Sa kasamaang palad, matapos ang 3 araw hindi siya nakahanap. Humiling ang employee ng extension ng leave, ngunit hindi ito pinayagan ng manager. Dahil hindi niya madadala ang kanyang bagong silang na anak mula Bulacan papunta sa malayong Clark office, humiling ang employee na muling italaga sa Shaw office upang maalagaan ang kanyang anak. Tinanggihan ito ng manager at sinabing, hindi maaaring baguhin ang assignment sa loob ng 1 taon dahil sa relocation bond, isang kondisyon na hindi alam ng employee at hindi naman nabanggit ng employer. Sa sobrang pagkadismaya, tinanong ng employee kung dapat na lamang siyang mag-resign dahil walang mag-aalaga sa kanyang sanggol.
Sumagot ang manager na ayon sa polisiya ng employer, kailangan ng 30-day notice bago makapag-resign ang isang empleyado. Ngunit sa kaso ng employee, agad niyang aaprubahan ang resignation kahit labag sa polisiya ng kumpanya. Dahil dito, naghain ng resignation letter ang employee noong Hunyo 30, 2018. Pagkatapos, naghain ang employee ng reklamo laban sa employer para sa constructive dismissal. Separation pay kapalit ng reinstatement, hindi pagbabayad ng 13th month pay, at moral at exemplary damages. Sa kanilang panig, iginiit ng employer na kusang nag-resign ang employee batay sa kanyang resignation letter. Kaya't hindi siya entitled sa separation pay, back wages, moral at exemplary damages o attorney's fees. Dagdag pa ng employer, sila pa ang may karapatan sa moral at exemplary damages at attorney's fees dahil umano walang basehan ang reklamo. Impase siya ng Labor Arbiter, LA. Sa desisyon noong Hunyo 11, 2019, ibinasura ng LA ang reklamo ng employee dahil sa kawalan ng merito. Gayunpaman, napatunayan na may pananagutan ang employer na bayaran ng employee ng kanyang 13th month pay para sa taong 2018. Para maituring na balido ang isang resignation, kailangang magkasabay ang dalawang bagay. 1. Intent o malinaw na kagustuhan ng empleyado na iwan ang posisyon. At 2. Overt act o aktual na kilos ng pagbibitiw. Dahil ang intent ay isang mental state, maaari lamang itong matukoy sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga kilos ng tao. Kaya't dapat suriin ng hukuman ang resignation letter ng buo at tingnan ang kabuuang kalagayan ng kaso. Isinasama rito ang mga naging kilos ng empleyado bago at pagkatapos ng sinasabing pagbibitiw upang matukoy kung tunay na nais niyang mag-resign. Sa kasong ito, bagamat sa unang linya ng resignation letter ay sinabi ng employee na nais niyang agad mag-resign, ang sumunod na mahigit 12th linya ay malinaw na nagpapakita na siya ay napilitan lamang umalis dahil sa pregnancy discrimination. Higit pa rito, taliwas sa pahayag ng Court of Appeals na unconditional ang resignation. Ang huling linya ng sulat ng employee ay tahasang nagsasaad na ang kanyang pagbibitiw ay without prejudice to the appropriate legal remedies which I may resort to in accordance with law. Batay sa mismong resignation letter, malinaw na ang pagbibitiw ng employee ay hindi kusang loob. Iginiit ng employer na walang constructive dismissal dahil sa mga sumusunod na dahilan. 1. Tinanggap ng employee ang paglilipat sa Clark Office at Tarlac Office at ang mga ito ay bahagi ng management prerogative. 2. Nanatili ang posisyon ng employee kaya't walang demotion o pagbabawas ng sahod. 3. Nagbigay ang employer ng hotel accommodation sa employee. Una, dapat bigyang diin na ang employer ang may obligasyon na patunayan na ang paglilipat ng isang employee ay may balidong at lehitimong dahilan. Kung hindi, ito ay ituturing na constructive dismissal. Ikalawa, umiiral ang constructive dismissal kapag ang pagpapatuloy ng trabaho ay nagiging imposible, hindi makatwiran, o hindi na inaasahan dahil ang alok ng trabaho ay may kasamang pagbaba ng ranggo o pagbabawas ng sahod. Umiiral din ito kung may malinaw na diskriminasyon, kawalan ng malasakit o paghamak mula sa employer na nagiging sobrang mabigat para sa employee at wala na siyang ibang pagpipilian kundi iwan ang trabaho. Ibig sabihin, kahit walang demotion o pagbabawas ng sahod, maaari pa ring magkaroon ng constructive dismissal kung napilitang mag-resign ang employee dahil sa diskriminasyon. Ikatlo, tungkulin ng Korte Suprema bilang huling sandigan ng hustisya at demokrasya na protektahan ang mga kababaihang manggagawa laban sa lahat ng uri ng diskriminasyon at tiyakin na sila ay may disenteng kapaligiran sa trabaho na may wastong konsiderasyon sa kanilang tungkulin bilang ina. Hindi pinagtatalunan na isang linggo matapos ipaalam ng employee ang kanyang pagbubuntis. Agad siyang inilipat ng employer mula Shaw Office patungong Clark Office. Kung hindi, ilalagay siya sa floating status ng walang katapusan at walang sahod. Upang bigyang katwiran ng paglilipat, sinabi ng employer na ito ay dahil sa pagsasara ng ISM Shaw.
Bilang patunay, nagpakita sila ng isang larawan ng di umano'y email communication na may petsang Setyembre 30, 2017 na nagsasaad, bukod sa iba pa, na ang employee ay ililipat sa ISM Clark. Nang pumayag ang employee na taga Bulacan sa temporary assignment sa Clark office, bigla at walang paliwanag na inilipat siya ng employer sa Tarlac office. Sa kanilang comment, sinabi ng employer na sila ang nagbayad ng hotel accommodation ng employee mula Oktubre 2017 hanggang Enero 2018, kaya't hindi na niya kailangang bumiyahe mula Bulacan papuntang Tarlac. Gayun din, sa desisyon ng Court of Appeals, CA, nakasaad na tinugunan ng employer ang pagbubuntis ng employee sa pamamagitan ng pagbibigay ng 30-day hotel accommodation. Ngunit dapat, bigyang diin na ang hotel accommodation ay sa Red Planet Hotel na nasa Clark. Ibig sabihin, upang makapasok sa trabaho ang employee na buntis, ay kailangang bumiyahe ng halos 3.5 oras araw-araw mula Clark papuntang Tarlac at pabalik. Dahil dito, nagkasakit siya at hindi natapos ang training sessions sa Tarlac. Sa lahat ng pleadings na inihain ng employer, wala silang naipaliwanag kung 1. Bakit inilipat ang employee sa Tarlac office matapos ang naunang kasunduan na sa Clark office siya itatalaga? At 2. Bakit hindi siya binigyan ng hotel accommodation malapit sa Tarlac office, kundi sa Clark pa siya pinatuloy? Ang mga pangyayari, kapag tiningnan ng buo, ay nagpapakita ng diskriminasyon ng employer laban sa employee dahil sa kanyang pagbubuntis. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay hindi lamang bumubuo ng constructive dismissal, kundi paglabag din sa Magna Carta of Women. Dahil napatunayang na constructively dismissed ang employee, siya ay may karapatan sa full back wages, alinsunod sa Article 294 ng Labor Code. Karapat-dapat din siya sa separation pay kapag ang termination ay hindi dahil sa kanyang kasalanan, gaya ng nakasaad sa Articles 298-299 ng Labor Code. At sa mga kaso ng illegal dismissal kung saan hindi na posible ang reinstatement. Dito, itinakda ng NLRC na hindi na posible ang reinstatement dahil sa strained relations sa pagitan ng employee at employer. Ibukod pa rito, may karapatan ng isang dismissed employee sa moral damages kung ang dismissal ay ginawa ng may masamang loob, panlilinlang, o sa paraang mapangapi sa labor, o laban sa mabuting asal, kaugalian, o public policy. Maaari ring ipagkaloob ang exemplary damages kung ang dismissal ay ginawa ng malupit, mapangapi, o may masamang hangarin. Napatunayan ng NLRC na ang dismissal ng employee ay may bad faith dahil ginawa ito bilang parusa sa kanyang pagbubuntis. Kaya't nararapat lamang na pagkalooban siya ng moral damages at exemplary damages na tig PHP 100,000 kwansi. Dagdag pa alinsunod sa Article 2221 ng Civil Code. Ipinagkaloob ng korte ang nominal damages sa employee hindi upang bayaran ang kanyang pagkawala, kundi upang kilalanin at ipagtanggol ang kanyang karapatan sa ilalim ng Magna Carta of Women na nilabag ng employer. Ang halagang PHP 50,000 po ay makatarungan at makatwiran. At dahil napilitan ang employee na magsampa ng kaso at gumastos upang ipagtanggol ang kanyang karapatan, may karapatan din siya sa attorney's fees na katumbas ng 10% ng kabuang monetary award. GR number 262564, August 06, 2025.